Pasko. Amen? Pwede po bang sabihin po natin sa ating mga katabi na only the best for Jesus? Sige po, ulitin po natin. Only the best for Jesus. Okay, ang ating maiksing offertory talk, matatagpuan po natin sa aklat po ng Mateo chapter 2, starting from verse 1 to 11. Okay? Pakimark niyo po yung mga Bible niyo. Matthew chapter 2, verses 1 to 11. Sapagkat ngayon ay sa linggo na natin, celebrate na natin ang araw ng Kapaskuhan, atin pong muling alalahanin kung ano ang naganap doon sa bayan ng Bethlehem, sa bayan ng ating Panginoon, mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Amen? So hindi ko na po babasahin, ikukwento ko na lang po ng maiksi. Nung panahon na yun, ang sabi po ng Bible sa Matthew chapter 2, si Jesus daw po ay pinanganak. Amen? At makikita po natin dito kung atin pa pong babasahin na meron daw pong ilang pantas ang dumating. Ibig sabihin, mga taong marurunong, mga taong matatalino na mula sa silangan. Hindi po sila mga hari, hindi po sila tatlo. Ang sabi po ng Bible, ilan. Amen? Sapagkat kinungklud na sila'y tatlo, sapagkat ang sabi sa verse 11, sila'y naghandog ng ginto, ng kamanyang at mira. Amen? At sa pangalawa po, makikita po natin dito ang isang hari. Isang haring pilit na humahadlang na ipanganak ang ating tagapagligtas. Sa umaga pong ito, atin pong i-focus ang ating isip sa dalawang tauhan lamang po. Ang isang hari na si Haring Herodes at ang ilang pantas. Sabi po niya, he was Herod the Great. But really, is he Herod the Great? Siya nga po ba talaga ay haring dakila? Hindi po. Sapagkat ang kanyang puso po ay puno ng kasamaan. Ang sabi po ng mga Bible scholar, si Herod daw po na tutukoy na hari dito na siyang humahadlang sa kapanganakan ng ating Panginoon ay haring ruthless. Isang hari na ipinapatay ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak, ang kanyang brother-in-law, ang kanyang mother-in-law. Bakit? Sapagkat ang kanyang mundo ay umiikot sa kanyang sarili lamang. He was a very insecure man. Amen? Gusto niya siya lamang. Ang buhay niya, kaya gusto niya siya'y madakila sapagkat ang buhay niya ay umiikot sa kanyang sarili lamang. But on the other hand, meron pong character dito na sinabi pong ilang pantas. Can you imagine, they came from the east, pumunta sila sa silangan, pumunta sila sa Bethlehem, sa pamamagitan ng gabay at paglubay ng isang tala. Bakit po? Ang sabi ng Bible sa verse 2, upang sambahin ang sanggol. Amen? Upang sambahin ng sanggol. Ano pong ibig sabihin nito? Upang ibigay ang kanilang mga puso sa ating tagapagligtas. And secondly, ibinigay po nila ang natatangi at pinakamahalagang handog na kanilang pong possession. Ang ginto na nagsisimbolo ng pagiging hari ng sanggol, ang ating Panginoon na tagapagligtas, ang kamanyang na nagsisimbolo ng pagiging saserdote, si Jesus ang tanging handog para sa ating kasalanan, at ang mira ang nagsisimbolo ng kanyang kamatayan. Amen? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Mga kapatid, tayo pong nakakilala kay Jesus, ang ating pong puso ay katulad ng mga pantas. Amen? Amen? We are excited to worship Jesus. And we are excited to give our very best possessions to Jesus. Amen? Ngayon pong Pasko, ito po yung pinakamasarap na buwan kahit yung tao, tanongin mo. Simula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda. Amen? Because this man is a man of blessing, full of joy. Ang lahat po, nagkakasiyahan, nag-aawitan. But please, my brothers and sisters, in all the blessings that God has given us, let's bring back kung ano yung po parang dapat sa ating Panginoon. Amen? Amen? Let's give our very best to Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo as we give our offering and thanks to Jesus. Amen?